Glory to our God. Salamat. Salamat muli. Kumusta po sa inyo? Kaya, magandang gabi po, Pastor Ronnie. Ako. Magandang gabi rin po sa inyo, kasama sa nasa online muli ay isa na naman po itong pagkakataon na tayo magkasama-sama. At dahil sa Diyos, kung bakit po tayo may gathering ng mga ganito. At ako po yung nagpapasalamat, ako po yung ibinilang nyo sa ganitong gawain. Salamat po sa Lord. Salamat din po sa inyo. Pray po muna tayo. Let us pray before I go. Lord, we thank you, God. Lumalapit po kami muli sa inyo at papakumbaba. Lumalapit na ang puso namin, Panginoon, ay inyong punoy ng galak, kapayapaan. At salamat po. Maging mabunga itong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Yung ating pong pag-aaralan ay hiniram ko po yung topic kay Pastor John MacArthur ulit. Kasi last Tuesday, Monday, nag-ready po ako ng teaching kaso hindi po yun yung nag-sink in hindi ko po yun yung decision ko po. Baga nabago po yung topic kaya sabi ko, ipupush ko yung sarili ko para ma-share ko po itong topic na ito para sa atin lahat po Marahil ito po isang paalala sa atin na aral. Na ang title po nito is The Character of Genuine Saving Faith. Ano yung mga katangian ng totoo o tunay na pananampalatayang nagliligtas? Okay, sana malinaw po yung aking boses. The character of genuine saving faith. So, sa atin po bilang mga Kristiyano meron po tayong makikita ano po yung mga signs o ano po yung mga katangian na kung saan tunay nga kaya ang aking pinanghahawakan na pananampalataya ay tunay na nakapagliligtas. Kasi alam natin na yung ibang pananampalataya ay hindi tunay na nagliligtas. Kaya sana ngayong gabi ay samahan tayo nawa by the grace of God ay ating alamin kung ano yung mga ebidensya na kung saan maaaring makapag-prove o makapag-contradict kung tayo nga ay nasa totoong pananampalataya o hindi. Okay? So, gamitin po natin siyempre, walang iba kundi ang kanyang aklat, ang Biblia, na tanging nating pangahawakan upang tayo matuto sa kanyang salita. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Efeso chapter 2 verse 8 and 9. Sa English po. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God and not a result of works, so that no one may boast. So, yun po yung verse na titingnan po natin, then ating pong isusupport ng mga corresponding verses. So, tingnan po natin yung ilan sa mga study Bible. Tingnan ko po yung kay R.C. Sproul. Kaya sa kanyang commentary, sabi po niya, salvation is completed action and that has a present effect. Ibig sabihin, yung kaligtasan ay kumpleto na, tapos na. Kaya nga nakalagay po doon sa 2:8 ng Ephesians, you have been saved. It means past tense na po But that it has a present effect. Sabi ni Paul, sa sinasabi niyang aral patungkol sa salvation, so it could be a future event. Sa Romans 5:9-10. Pag binasa po natin, ito po yung sabi po doon. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, it pertains with the blood of Christ. Tayo, ngayon ay napawalang sala. We are justified. Napawalang sala, lalong tiyak, sure na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. So that's the good news behind the text. So, kung isipin natin na lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos, meaning to say, ang Diyos ay may galit, may puot. Sa verse 10, sabi niya,
dati, tayo mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan. Okay? Tinanggap tayo bilang mga kaibigan. Napakasarap isipin tayo po'y kaibigan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang o pagkamatay ng kanyang anak. So yun po yung greatest sacrifice ng Diyos para sa ating lahat. Hindi na po bago sa atin, pero ang sarap pong isipin na may Diyos po tayo na talaga naman ibinuhos na lahat. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. So buhay po ang Diyos. Okay? Kaya tayong lahat ay may kaligtasan. So, yun naman pong binabanggit ni Paul, sa Romans 5:9-10, yun na nga po ito. Pero in a present process naman, yung salvation, at the same time, present process, sa kasalukuyang nagaganap, nangyayari, ayon sa kanya. Sabi ng 1 Corinthians 1:18, ito po, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Okay. Sabi ng 18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan sa mga taong napapahamak. So therefore, kapag yung tao ay walang alam tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa pagliligtas ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, sa pagliligtas ng Diyos, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan sa mga taong mga perishing, sabihin napapahamak. So kung isipin natin talagang yung knowledge, yung karunungan mula sa Diyos, yun nga, yung relevance niya, mahalaga po, Ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa atin na naliligtas. Naka-present tense po, Alright, so, sabi po niya sa 8:24 ng Romans, si Paul, nagsasalita po ulit dito. Sabi po niya, when Paul put salvation in the past, but qualifies it as needing completion at Christ's return. Makukumpleto lamang yung kaligtasan ng tao sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi po doon, sabi, in this hope we were saved because salvation ultimately encompasses or including several realities. Yung salvation, may mga kakibat o mga kasamang mga components. Nako-cover po yung mga konsepto na ito. For example, it includes predestination, regeneration, justification, adoption, sanctification, and glorification. Pag tinignan po natin yung Tagalog, sabi po doon, sa Romans 8:28-30, wait lang po. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Okay? Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sabihin ng Diyos may layunin, may aim. Sabagat, sa mulat-mula pa, nung unang-una pa man, alam na ng Diyos, there is a foreknowledge from God. Alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Alright? Kung sino magiging Kanya, ang mga ito'y pinili niya. Alam na niya. So from the very beginning, God knows sino yung sa Kanya, yung ililigtas niya at mga niligtas niya. Ang mga ito'y pinili niya, chosen, pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. So, pag pinili tayo, ibig sabihin, ang goal niya, ang goal sa atin ay maging kaimahe, katulad ng Kanyang anak, ni Jesus. Sa gayon siya naging panganay, si Jesus, sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon, pang-una, there is the word predestined. Mga pinili niya nung una pa man, ay Kanyang tinawag, called. Tinawag. At ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala. There is justification. Okay, dahil tayo tinawag upang maging kahawig ng Kanyang anak. At itong mga tinawag na sabi ay pinawalang sala. Okay. So, yun po yung grace ni Lord. Pinawawalang sala po tayo. Hindi po sa pamamagitan ng galing po natin o husay po natin o ng bait po natin. Ang mga pinawalang sala ay Kanyang
binahaginan ng kanyang kaluwalhatian or glorification. Okay? So, meaning to say, yung components ng salvation ay meron siyang mga other concept included doon na nakapaloob. Pag binasa po natin yung 8:28 to 30. Salvation is completed action with the present effect because it is accomplished by God. Siya po ang nagkumpleto po nito, ang Diyos. At talaga naman, yung kabuuan nito, yung fullness, ay talagang magaganap. At ang katotohanan, ang tunay na pananampalataya, ang sabi, na meron ng isang mananampalataya ay, yun nga, napapawalang sala or being justified. And certainly, sigurado, at the end, sa pagbabalik ni Lord, will be glorified. Okay? Kasama ng ating Panginoon. So, yun po yung promise ng Lord sa ating pong mga tunay na nananampalataya sa Diyos. Alright? And it is not your own doing. Sabi nga, yung kaligtasan, yung salvation is not by our own, it's not our own good works, but it is again gift from God. The word is as referring especially to faith. Yung pananampalataya. And also sabi, faith itself must be understood as a gift and not as a human achievement. Yung pananampalataya. Kaya yung pananampalataya is also a gift from God. Kaya pag nagkaroon ng isang tao ng tunay na pananampalataya, ito'y mula sa Diyos. Ang Diyos ang tatapos. Siya yung nagbigay. Siya rin ang magkukumpleto po nito. Kaya glory to God dahil tayo po, o kayo, ay meron pong tunay na pananampalataya. Then later nga, sabi ko nga po sa inyo, ano naman yung katangian ng genuine saving faith para sa atin? So that we may realize na meron kaya akong sign na mga ganito at totoo yung aking pananampalataya at tunay akong may kaligtasan. Mamaya po yun. Okay? Then, tingnan po natin yung aklat ng Gawa just to support the text. Ano po? 13:48 ng Gawa. Ito po. Nang marinig ng mga hentil, ng mga Gentile, ang mga salitang iyon, sila'y nagalak at nagpuri sa salita ng Panginoon at sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. So, tungkol po sa kaligtasan, may pinangaral po marahil ni Peter o ni Pedro sa lugar na yon. So, yun po yung kanilang naramdaman. Sila'y tunay na nagalak. Nagagalak tayo. May sense of joy, may worship sa puso natin para sa Panginoon at sila ay nagpuri sa salita ng Panginoon. Kaya meron pong mga gatherings, normally mga Christian. Sabi nung narinig ko sa isang teaching is set aside na yung ibang mga activities sa church, pero wag mawawala sana yung preaching. Yun po yung binibigyan po nila ng diin. Kasi doon, yung boldness ni Lord, yung kanyang revelation, yung teaching, yung puso ng church, ay doon po nagkakaroon ng, ng knowledge, nagkakaroon ng, siyempre, yung pagbuhos ng spiritual blessing. Kasi nare-reveal po yung word. Parang, sabi niya, yung isang leon na nakakulong, paawalan mo yan at talaga naman, yung kanyang, yung courage, yung kanyang revelation o kung ano man yung pahayagan ng salita ng Diyos, yung glory ni Lord and everything, ay mahahayag po doon. Okay po, Then, ito pa po ang sabi. Sa Philippians chapter 1, verse 29. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. So, yun naman po, alam natin na, di ba, usually, mga early Christians, yung word na Christian, napansin po natin yan nasa New Testament, is nagkaroon po ng talagang tunay na pagtitiis for the sake of Christ. Kasi nga po, ang Diyos mismo nagtiis. How much more? Tayo rin po, sa panahon natin, mayroong mga pagtitiis. Sa kabila ng may konting nararamdaman. Di ba? Minsan ganun, Pero yun ang sabi ni Lord. Kailangan magtiis. Alang-alang kay Kristo na siyang nagmamahal lagi sa atin. Okay? So, Philippians chapter 1, verse 29.
Pero syempre sa iba ng mga hindi nila naunawaan yung ginawa ng Panginoon para sa kanila, I mean, hindi nila kilala ang Diyos. Maaaring kilala nila sa pangalan. Pero yung salitang pagtitiis, hindi ko lang alam kung tunay na talagang magtitiis. Kasi konting hirap lang, susuko agad. Usually mga ganun. Konting sakripisyo lang, umaayaw agad. So, tingnan po natin. Verse 2, chapter 2, verse 2 and 9 ng Ephesians, ating pinapalawig lang po ng konti. Sabi, not a result of works, yung salvation. Alright? So, again, yung spiritual death, which is dominated, nasa dominion po ng kaaway ni Satan, dahil sa maruruming desire po ng tao. So, we are in charge. Normally, yung tao in charge or accountable sa divine wrath. Siyempre, ang makasalanan ng tao nila lang is darating ang panahon, yung dahil ang tao kontrolado. Normally, spiritually, kapag wala kay Kristo, ay kontrolado ng kalaban ng Diyos na si Satan. At dahil sa marurumi niyang pagnanasa, pag-iisip, o kung ano pa mang ginagawa, and they are accountable to the divine wrath. Kaya merong judgment or final judgment or great white throne of judgment of God that characterize both Gentile and Jew apart from the loving and gracious initiative of God in Christ. Show that salvation is holy. Sabihin yung kaligtasan ng Diyos na ibinibigay para sa atin ay tinatanggap natin ng buong buo sa pamamagitan, syempre, lamang ng pananampalataya, yung grace ni Lord. So, tinatanggap po natin yan ng libre. Okay? Pero yung nasa likod po nung ginawa ng Diyos, ay grabe. And in no way contingent or dependent on the intentions or actions of those whom God saves. Meaning, kahit anong ginagawa o kung anumang intensyon, mabuti man o anuman. So, tayo ay talagang tunay na nakaasa at nakadepende lamang sa Diyos. At yung pag-asa natin na totoong absolute dependence to the Lord, yun nga po, nakadepende nga po sa divine grace and kindness ng ating Panginoon. Kaya naman sabi niya, it silences all human boasting. Dahil sa ginawa ng Diyos sa tao, sa atin, pag naunawaan po natin yun, wala tayong may pagmalaki. Kasi Diyos ang gumawa. Siya ang nag-umpisa, siya rin ang gagawa. Siya rin ang tatapos. Kaya no one will boast. Ano po? So yan po yung according dun sa Reformation Study Bible po na ating binabasa. And then ito pa po. Ito na po tayo dun sa topic po natin. The character of genuine saving faith. Yun po yung title. Alright? So, yan nyo po na i-define ko po muna ng konti. Itong mga keywords natin pong gagamitin sa title para po mas clarified sa atin, klaro po sa atin. The word character is dominant qualities or quality distinguishing a person or a group. Ito yung, when you say dominant quality or qualities, ito yung talagang makikita natin, nakatangi yan para sa isang tao. Hindi natin sabihin yung salitang personality. Okay? Na nakikita natin sa isang tao o sa isang grupo. Kaya, character. Character is a dominant quality or qualities. Kung ano yung personality niya. Alright? And then, yun nga po. Again, dun sa question na binigay ko po kanina, ito. What are some signs or character of genuine true saving faith? Kung ano yung mga katangian o mga senyales, katangian ng isang tunay na pananampalatayang nagliligtas. Yun po yung mahalagang tanong para sa ating lahat. Personally, syempre, mahalaga rin po nating maunawa at maintindihan po yun kasi doon natin maintindihan kung ako nga ba ay ligtas o hindi. So, manifestation po ng mga katangian na yun na nagsasabi that we are saved. Okay? But again, ito pong babanggitin ko sa inyo lahat later. Actually, hindi po ako sigurado kung makukumpleto ko po yun. Meron pong 3 parts po yun. Una is the evidences that neither prove nor disprove one's faith. Kung ano yung mga ebidensya na maaaring magpatunay
na nagpapakita ng katunayan na ang isang tao ay ligtas nor disprove one's faith. Na maaaring mag-contradict dun sa pananampalataya ng isang tao. Yun po yung unang bahagi. Pangalawa naman po, yung tinatawag natin na the proofs of authentic of a true Christianity. Yung pangalawa. And then yung pangatlo naman po is the conduct of the gospel. Pero I think yung unang bahagi lang po ang sa tingin ko, ang kaya kong may share. Hopefully, tulungan po tayo ng ating Lord this time sa pagkakataon na may share ko po sa inyo po ito. Alright? So ito po yung una. The evidence that neither prove or show or demonstrate nor disprove or contradicts one's faith. Under po noon, yung tinatawag natin na sa letter A, visible morality. Visible morality. Okay. So, when we say morality, salitang morality po, mga kapatid, mga kasama, it is a principles or a law, a prinsipyo, concerning the distinction. Nakikita po rito, the distinction between right and wrong, good and bad, behavior, morality. It pertains with the behavior or action ng tao. Okay, visible morality. Ngayon, ang gagamitin po nating example dito, syempre, sa biblical example, is yung binigay po ni Christ sa ating lahat, sa Gospel of Matthew. So, titingnan po natin dito yung Matthew 23 verse 27 and so on. Okay, Matthew 23:27. You are familiar for sure dito sa verse na ito sa mga Pharisees. Nakita po natin yung behavior ng mga Pariseyo. Na kung saan si Kristo mismo, they rebuke them. They criticize them because of their works and deeds. Because of their moralities. Ito po ang sabi. Sa 23:27 ng Mateo or Matthew, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whistle-washed tombs, which outwardly appear beautiful, but within are full of dead people's bones and all uncleanness. Po sabi ni Christ, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan, mga Pariseyo, mga mapagkunwari, mga hypocrites. Ang katulad ninyo yung mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. So, yun po yung labis na galit ng ating Panginoon sa mga Pariseyo. Sila'y naniniwala na may Diyos. Hinahawakan po nila ang kautusan ng Diyos. Pero sila mismo, hindi sila sumusunod. So, nandun po yung visible morality ng mga Pariseyo. They have faith, but they don't show their faith. I mean, may pananampalataya sila, pero yung deeds nila rather ay wala. Tingnan po natin, ano po yung mga pwede natin tingnan po doon. So again, yung word na hypocrisy, sabi po ng dictionary, tingnan po natin definition. By the way, the characteristic of acting in a way that is inconsistent with one's character. Okay? Inconsistency ng character. Alam niya yung totoo, hindi na ginagawa. Or in the belief system or speech. Alam niya yung totoo, sinabi niya yung totoo, pero hindi man niya ginagawa in action. So, hypocrisy. So, yun po yung matinding warning din. Pag tayo po ang tinatanong o tayo po ang in-address po ng verse na ito o ng ganitong mga passages, Kasi as a teacher, or kunwari, we are sharing the good news whatsoever, tayo po mismo ay talagang kinocommand ni Lord to examine our mind, ourselves. Kasi kilala po niya tayo lahat, as our sister mentioned. Okay, ito po. Alright. Sa 17, Santiago 3:17, sinuport po ni James yung pong hypocrisy po. Sabi po doon, sa 17, ngunit ang karunungan mula sa langit, yung wisdom from heaven, una sa lahat, ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa,
hindi nagtatangi, and the last, hindi nagkukunwari without hypocrisy. That was James stated from that verse. And then, the question is, this one, how many times did Jesus rebuke the Pharisees? Ilang beses niya ni-rebuke? Based on the readings, ito pong sabi, Jesus pronounced God's judgment on the scribes, o yung mga sinusulat po ng mga commands, mga kautusan, scribers, sabi po, and the Pharisees in a series of seven. Woe to you. Okay? Kahabag-habag kayo. Sabi ng Panginoon, woe to you. He repeatedly calls them blind, bulag, and hypocrites. And then on the last, he concludes that with a lament for Jerusalem and her children who rejected his protection. Kasi di ba nga yung mga Pariseyo, ayaw nila na tanggapin ang ating Panginoon. Kahit ang Diyos mismo sa langit, Yahweh, sa Old Testament, pinapadala po niya yung mga prophets. Okay? Another man of God. Para i-save. Pangaralan po yung mga tao to repent from their sins because the kingdom of God is at hand or coming. Hindi sila naniniwala. At ang ginawa pa nga po, pinapapatay yung mga propeta. He concluded that will lament for Jerusalem. Kasi yung Jerusalem, di ba sa Israel sa chosen God people, country, yung Israel. Pero yun nga, ayaw po nilang tanggapin. Until now, many Jew or Hebrew, mga Israelita ay hindi po naniniwala kay Kristo. Di ba mapapansin natin from the very beginning, si Lord, mas pinili pa na ipinanganak, di ba, sa manger. Yung kanyang resurrection, yung kanyang death, sa kahoy, sa puno, di ba, on a tree. So, just showing yung kanyang humility na gusto talaga niyang akapin, gusto niyang kunin, gusto niyang iligtas yung kanyang mga anak, mga Jew, pero Jew and Gentile of course. Pero dinireject pa rin nila. Of course, yun nga, si Lord, pinapatay pa. Okay, but God, thank God, kasi nakilala po natin ng Diyos. That's why we are now alive in Christ. Woe you, used by Christ, represent His righteous anger. Yun po yun, yung kanyang makatwirang puot o galit, yung term na woo. And used by Christ, yung term na woo by Christ, comes from His heart of love. Kasi mahal niya yung mga tao. Okay? Sa kabila ng stubborn, tigas ng ulo, blindness, hindi nila nakikita yung katotohanan of those people. Okay? Siyempre, hindi lang dun sa panahon na noon, hanggang ngayon. Kasi ang Diyos natin noon, hanggang ngayon ay parehas, hindi nagbabago. Lalo na ngayon, di ba, kung isipin natin, sabihan mo ng mga tao to share, to repent, or to follow God, as we share the gospel, many of them, they are not following. Kasi nga, yun nga, di ba, yung katigasan ng ulo. And because of that, yun nga, yung judgment ng Diyos ay nasa kanila. Yung puot ng Diyos, sumasa kanila na hindi tumatanggap sa Panginoon, sa katotohanan. Since God is a God of love, but again, God is also a God of justice. Okay? So, yung word na woe is it means great sorrow or distress. Great sorrow or distress, things that cause, siyempre kung bakit nalulungkot ang ating Panginoon, siyempre yung mga tao niya doon ay nahihirapan. They experience a lot of suffering and difficulties and troubles. Nung panahon na yun, pinahihirapan ng mga Pariseyo. Okay? Ng mga humahawak sa kautusan. In short, pinagsasamantalahan ng mga nasa authority. Nasabihan pa naman mga spiritual leader ng church noong panahon na yon. Pero sinasamantala nila yung maliliit, mga balo. Kaya galit na galit po ang ating Panginoon. Okay. So, sa 23:27 ng Matthew, ito po yung sabi. Meron pong binanggit doon na para kayong, sabi, whitewashed tombs. Parang pinaputing puntod. Cemetery, di ba? Pag pinapuputi yung tawag doon, tomb, English. Were regularly whitewashed to make them stand out. Siyempre, kung bakit pinapaputi, pero mga Pariseyo, ang gaganda na suot.
marahil ganda ng kanilang postura, talagang puting-puti. Okay? Para ding tomb, were regularly whitewashed to make them stand out. Para makita ng mga tao, wow, ang ganda ng suot, wow, ang puti. Okay, ang linis sa panlabas. Accidentally, sabi ng Numbers 19:16, kapag nahawakan lamang o naapakan lamang yung grave o yung libingan ng mga patay o nahawakan, ito tinuturing na uncleanliness, madumi, nung panahon na yun. Basahin ko po yung verse. Sa Bilang 19:16, Old Testament. Lahat namang makahawak ng patay o kalansay ng tolda at ng sino mang mapahawak sa libingan ay ituturing din na marumi sa loob ng 7 araw. Sa Old Testament po, yun po yung binanggit po doon. Right? So, and then, yung tomb, normally, sabi po sa commentary, is a freshly whitewashed tomb which would be brilliantly white and clean-looking. Very clean-looking pag tinignan. And sometimes it's very spectacular, yung ornate. Normally, ginagawa ng mga iba, dinalagyan nila ng decoration. Mapapansin po natin yan bago mag-November 1, pinapaganda. Yung libingan with complex pattern, ang sabi pa nga po dito. Pero ang pasubali po ay ito. But the inside, yung loob, was full of defilement and decay. Talaga yung loob nila ay talagang parang animoy bulok. Ganun po katindi yung description po ng ating Diyos, ng ating Panginoon sa mga Pariseyo during that time. Sa Lucas 11:44, kahabag-habag kayo sapagkat kayo mga libingan, parang mga libingang walang tanda. Kaya't nalalakaran ng mga tao nang hindi nila namamalayan. Parang libingan lang ang dating, yung pong description, nilalakaran lang ng mga tao. Sabihin, talagang nandun yung patay. Walang simbolo ng buhay. Kaya patay, Ganun po yun, yung description po ng Lord. Kasi yung mga ginagawa po nila, hindi po sang-ayon sa gusto ng Diyos. Okay, tingnan po natin kung ano po yung mga ginagawa ng mga Pharisees. Right, so, ito po, sa Matthew 23, verse 13 to 27. Medyo mahaba po, Pero ayan, kung basahin ko na lang po, Kahabag-habag. So, hindi ko po yung tinatawag na series of rebuke or criticism ni Lord. Kahabag-habag kayo, woe unto you, mga tagapagturo ng kautusan, mga Pariseyo, mga mapagkunwari, you are hypocrites, sabi niya. Hinahadlangan ninyo mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, so hindi na nga kayo naniniwala o tumatanggap, hinahadlangan pa ninyo mga nais pumasok. Yung mga panahon na yun, 14, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, mga mapagkunwari, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga byuda. Inukuha nila, inuubos. Okay, ang idinadahilan ninyo ay ang pagdarasal ng mahahaba. Okay, dahil dito ay lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. So yun po yung ilan. So ilang beses na po natin napansin nabasa doon ang ilang words na kahabag-habag. Okay? Mga mapagkunwari, sabi po ng Panginoon. So nag-cross-reference po tayo sa Mark 12:14. Inuubos nila, 40 rather, Mark 12:40. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda. Yun, walang asawa, byuda. At ang mahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Okay, dahil dyan, mas mabigat na parusa ang igagawad sa kanila. Dahil nagpe-pray ng mahaba, ginagawa ng mga byuda, binibigay. Okay, yung mga ilan sa mga kabuhayan po nila, nauubos. At dahil doon, sabi doon, dahil diyan, mas mabigat na parusa ang igagawad sa kanila. So meaning, there is an incoming judgment or punishment ang nag-aantay po doon. Okay? So, kaya po, yun po yung ilan sa mga dahilan kung bakit po galit ang ating Diyos, ang ating Panginoon. So, visible morality. Sa 15, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, mga mapagkunwari. Again, mapagkunwari. Nilalakbay niyo ang karagatan.
Sabihin, nagta-travel po sila, no? At ginagalugat ang buong daigdig. Ginagalugat. Ibig sabihin, talaga pumupunta sila. Nagta-travel sila, hindi para mamayan doon, o mabuhay doon sa lugar na yon, kundi upang manghikayat lamang kayo ng kahit isang Gentile. Tayo po'y Gentile, non-Jew. Okay? Sa pananampalatayang Hudyo. So meaning, yung mga hintil, gusto nila ma-encourage. Oh, dito kayo. Tuturuan namin kayo ng mga Judaism. Ng mga teaching, mga beliefs tungkol sa Judaism. Pero ito po ang sabi, ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa ninyo siyang siyang masahol pa, at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Ginagawa nilang son of hell. Parang ganun, ano? Pag na-convert nila sa ganung beliefs, pananampalataya, sabi, ginagawa niyo siyang masahol pa, mas malupit, mas masama pa, at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Parusahan sa impyerno, meaning, may impyerno. Ginagawa silang anak ng impyerno, ng kadiliman. Alright, ang term po na ginamit doon, ayon sa pag-aaral, yung word is proselyte. Sa 23:15, pag sinabing proselyte, P-R-O-S-E-L-Y-T-E, isang Gentile na na-convert sa Judaism. Yung non-Jew, non-Hebrew, pag na-convert sa Judaism, proselyte po ang tawag. Okay? So, yun po yung destination. The destination, of course, eternal hell. Jesus said. Si Jesus mismo nagsabi. Okay? Kaya, ayun. Yun po yung ilan po, ano? Sa 16. Pero, naalala ko, sa Book of Acts, 6:5, meron pong Gentile na naakit sa Judaism doon. Ano? Ito po, si Nicolas. Sa verse 5, 6:5 ng Gawa. Nalugod ang buong kapulungan sa kapulungang ito. Kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking lubos ng pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, si Stephen, sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia. Isang Gentile o hintil na na-encourage, na naakit sa pananampalatayang Hudyo. Yun po yung biblical character, person na isang hintil na naakit sa pagiging Hudyo. Pero ano pong sabi ng Panginoon? Ginagawa niyo pa silang mas masahol pa. Nararapat sila, masigit pa yung parusa. Tatanggapin nila sa impyerno. Okay, so yun po yung warning po doon. Ano? Number 16 ng Matthew. Okay, kahabag-habag kayo. Doon pa rin po tayo sa Matthew. Ano? Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay. Bulag na taga-akay. Meron ba nun? Siyempre, yun po yung ginamit ng Panginoon. Hindi, pagkabulag, ibig sabihin, hindi nila kita yung daan, di ba? Literally. Pero inaakay nila, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung gagamitin ninyo man, isa pa po ito, ang templo sa pananumpa, temple of God. Walang halaga ito, sabi. Walang halaga ito, sinasabi. Ngunit kung gagamitin niya sa pananumpa ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa, yung pangako niya. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga, sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninyo naman ang dambana sa pananumpa, temple, walang halaga ito. Ngunit kung gagamitin niya ay ang handog, yung offering, handog na nasa dambana, dapat niyang tuparin ang kanyang mga sumpa. Mga sinumpa, ay mga kanyang promise, swear, di ba? Mga bulag, sabi niya, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Sa 20, kaya nga kapag nanunumpa ang sino mang saksi, kapag nanumpa ang sino man na saksi, ang dambana yung temple, dambana, ginagawa niyang saksi ito sa lahat ng handog nito. Dito, kapag nanunumpa ang sino man na saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi at ang Diyos na nasa templo. Kaya yun, sa 22, kapag nanunumpa ang sino man na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Kaya hindi po na dapat yun, nanunumpa. Lalo na pag ginagamit ay pangalan ng Diyos o yung templo ng Diyos. Kausap po niya dito mga Pariseyo.
So ano pong application sa atin? Eh di syempre, kung tayo manunumpa, kung hindi po natin kayang tuparin yung ating pong sinusumpaan ng mga bagay-bagay. Ngayon, naalala ko lang mga kasama, paano po ito? May mga, di ba normally, nung kabataan tayo, naalala natin, pag may kalaro tayo, mga non-believer po tayo nun, di ba, usually. Sabi ay sa paglalaro, sumpaman, cross my heart. Yeah, usually ganun. I swear, I promise. Masama po yun. No, we realize na hindi po tama yun. And then, naalala ko rin, sa school, nasa secular world, pero pwede po nating tanggihan. Yung pong panunumpa, di ko alam kung paano nyo po ito i-receive sa inyong mind, ano. Nasabi, ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa. Sunod din yung swearing, panunumpa niya, sa watawat ng Pilipinas at sa republika kanya sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos na sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. So nanumpa, pero paano natin sasabihin, halimbawa, naisip natin, paano ko sasabihin na ako ay makakalikasan kung sinisira ko ang kalikasan ng mga puno? Sinisira ko yung mga ilog, minimina ko. Yung mga nandoon, sinisira ko ang creation ni Lord. Nanumpa ako. Sabi, ako'y buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. Paano ko masasabi na ako'y makatao? Kung maririnig natin, halimbawa sa news, mga patayan, mga massacre, daming nangyayaring crimes. Paano mangyayari yon at makabansa? So, kaya, ang sabi ni James, ngunit higit sa lahat mga kapatid, huwag kayong manunumpa. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit o ang lupa, o ano pa man. Sabi doon, watawat, ano pa man. Okay, sapat na ang sabihin, oo kung oo, hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Therefore, may hatol, yung nanunumpa. May judgment. Okay, sabi, ano pa man hindi lamang yung langit, hindi lamang ang, sabi dyan, lupa, o ano pa man. Kaya kung halimbawa, nasa school, nataasan tayo na, sa isip nyo na lang, na alam nyo na yung true, alam na natin yung totoo, na hindi tayo nanunumpa. Okay, kaya, siyempre, pagka generalize natin, we are under judgment. Pag tinignan po natin yung mga verse. Kaya thank God, kasi may grace si Lord. Nalalaman po natin yung mga totoo. Kasi kung hindi, we are all under condemnation. Kung isipin natin yung mga bagay na ganito po, ayaw po ni Lord yun, lalo na kapag halimbawa sa mga church, napakatindi po pag sa church tayo nag-promise o kung ano man, nag-swear tayo nangako po tayo ng isang bagay, hindi po natin ginawa. Hindi natin pananagutan sa tao, pananagutan sa Diyos. Yung mga bagay na pinanumpaan po natin. Kaya kung isipin natin, nakakatakot manumpa. Oo kung oo, hindi kung hindi. Ano po? Okay. Sa 23 ng Matthew, sabi, kahabag-habag kayo. Again, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan, mga Pariseo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng 10% bahagi, 10%, ng maliliit ng halaman, tulad ng yerbabuena, ruda, linga, mga butil. Ngunit kinaliligtaan naman ninyo sa gawa ang mas mahalagang turo sa kautusan. Okay? Kasi may maliit silang tinatanggap, ginagawa. Pero yung mas malalaking bagay sa turo ng Panginoon, sa law, sa commandment, ninineglect nila. Halimbawa, ang katarungan, yung justice. Okay? Yung katarungan. Ang pagkahabag. At ang katapatan. So, yun po yung 3 major concept na nasa likod ng kautusan ng Diyos. Ang dapat ninyong tandaan, dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinaliligtaan ang ibang utos. Wala akong yung kautusan, sa totoo lang mga kapatid, is binigay ng Diyos para ipakita ng Diyos sa atin na talagang it's really hard and impossible for us to follow God's rule and law. Kaya pinapakita, hindi natin, kaya walang matuwid, wala kahit isa. Kaya ang ginawa niya, by His grace and mercy. Okay? We are saved by grace and mercy. It's not by our works. Kaya pag sinabi ng iba, ay sumusunod naman po ako sa 10 Commandments, impossible.
Sa loob ng 5 minuto, 1 oras, 2 oras, mahirap po yun na sumunod po ng perfect sa kautusan. Sa loob ng 1 araw, hindi tayo magkakaulit, magkakasala, imposible po yun. Di ba nga po ang sabi ng John, hindi tayo nagkakamali. Kung sabihin na, hindi tayo nagkakasala, sumusunod ng perfect sa law. Wala sa atin yung truth, pag ganun. Kaya therefore, ang sabi niya, we have to confess. To confess our sins. Yun po yung counsel sa atin ng 1 John 1:9. So that yung mga transgressions natin, mga kasalanan natin is to forgive, mapatawad. Hindi po yung pattern or trend ng buhay natin is, yung kasalanan ay nandun. But again, yung kasalanan, not 100%, wala na sa puso. Meron pa rin ilan. Pero ang sinasabi po niya, kailangan yung trend niya hindi pa dami, kundi pa bawas. Paunti ng paunti. As a Christian. And that is by the grace of God only. And by gift. Kasi pag pinaunawa natin yung Word of God, ayun, nalaman natin yung totoo. So yun ang sinusunod natin because of faith. Dahil sa pananampalataya, nakakasunod tayo. It's all by grace. Dahil sa Diyos. So that no one will boast. Okay? Then, ito ba po? Yung about sa tithes, nabasa ko lang po, pero may sense po ito. Tithe of mint and anise and cumin, ito po yung mga ginagamit po na pang tithes ng mga nasa lumang tipan, Pero binanggit po dito ni John MacArthur, yung garden herbs, not really the kind of farm produce that tithe was designed to cover. Sa Leviticus 27:30. Pero yung ginagawa po ng mga Pariseyo, pinapa-submit po as 10%. Ito po yung sabi sa Leviticus 27:30. Every tithe of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the trees, is the Lord's. It is holy to the Lord. Seeds of the land and fruit of the trees, lahat ng ika-10 bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Right? Pero ito po yung ginagawa ng mga Pharisees. They are carefully weighed out of 10 every herb. Talagang fastidiously, very careful nila, talagang minimeasure po nila, marahil yung 10%, ganun po sila, talagang very strict sa law. Perhaps, sabi niya, even counting, kahit maaaring yung pagbibilang, maaaring ng mga butil, parang napakatindi naman po nun, kahit yung butil na maliit, talagang iniisa-isa nila, But Jesus' point, however, was not to condemn their observance of the law. Fine point. Kumbaga, ang problema po ito, ginagawa nila yung maliliit na bagay, pero yung mas mabigat na bagay, binabaliwala po nila. Yung mga weightier matters na sinasabi. Kagaya nga po na binanggit natin, yung justice, mercy, and faith. Baliwala po. Kasi sabi yung faith is dead without works. So yun, kailangan magkaugnay po yung dalawa, magkatugma. Faith and works, So those are the moral principles underlying all the laws. Moral principles na nakapaloob po sa kautusan. Kaya hindi po natin, kumbaga, binabaliwala yung kautusan ng Diyos. Yung kautusan mismo, 10 Commandments. Para pong kautusan ng Diyos sa Bible. Napakadami pag tinignan po natin iyon. Pero syempre, sabi nga yung kautusan, pagka alam natin, hindi natin sinunod, hindi accountable po tayo. Pero as long as nalalaman po natin yung kautusan ng Diyos, let's say yung mga weightier matters like we said is justice, mercy, and faith. Being just, yung katarungan, maging makatarungan tayo, full of justice. God is full of justice. He is full of mercy. He is full of grace. Siyempre, yung faithfulness niya sa atin, sobra araw-araw. How about us? To God. Ano po, mga kapatid? Pero it's a gift of God. Kaya we have to give thanks to the Lord. That's why we sing to God. That's the very essence of worship. Because we know God. Kasi kung hindi natin kilala ang Diyos, ang salita ng Diyos, what for? Bakit pa tayo kailangan kumanta? Bakit pa kailangan manalangin if we do not know Him? Since we know Him, we worship Him by the Spirit and truth in our heart for Him. Di po ba, mga kapatid? Amen. So, yun po yung essence po nun. Then, what else? Sa 24, Matthew 23:24.
mga bulag, blind, na taga-akay, sinasansala ninyo mga kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Right. So there is a hyperbolic picture behind. Hyperbole. Kinukumpara. Okay. Sinasansala. Sa 24 sabi, strain out a nut and swallow a camel. Kasi yung mga Pariseyo po, Pharisees, yung time na yun, ginagawa po nila, sa inumin nila, sinasala po nila yung kanilang inumin kung merong mga kulisap, may mga insekto. Gumagamit po sila ng salaan o kaya ng mga pinong sabihin nating tela. Okay? Tinatanggal po nila to make sure they did not inadvertently swallow a nut. Okay? Ngayon, yung nut is a smallest unclean animal. Leviticus 11:23. Okay? Yun po yun. Pero yung camel, sabi, the camel was the largest of all unclean animal. Sinasala ni maliit. Pero nilulunok naman. Nilulunok eh. Sinaswalo yung, yung kamelyo. Napakalaki. Being the unclean animal. Sa Leviticus 11:4 naman po yun. Ano? So, ang ibig sabihin po na yun, kumbaga, ina-accuse po ni Lord, syempre, yung mga Pariseyo sa kanilang mga maling gawa. Jesus accused them of taking great pains, straining out of nuts, tinatanggal yung mga kulisap, to avoid offense in minor things of a little importance. Okay, ginagawa nila yung maliliit pero yung malalaki. They are tolerating or committing great sins. Okay, tinotolerate po nila yan. Swallowing what? Camels. Such as yun nga, yung pandaraya, yung being deceit, oppression, pangapi sa mga balo, di ba rin natin kanina. At yung lust, o yung strong sexual desire. Sa Matthew 5:28, kung inyo pong naalala, ngunit ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nangangalunya sa babaeng yun, sa kanyang puso. So, ganun po yung command ni Lord, ano? Do not lust. Yun po yung short command, kung isipin po natin. Pero mo, tumingin ka lang, pag nasaan lang yung babae, o yung lalaki man, ay nagkakasala na. Sa 10 Commandments, dun sa, I think, sa last verse, sa last commandment, yung 10, huwag mong pagnanasaan ang asawa ng iba. Diba? May verse ka na ganon. Huwag mo silang pagnanasaan. Okay, unique command. Pero, dito sa verse na ito, sa isip, diba, sabi, do not commit sexual immorality. Or commit adultery, in other words. Mga ganong bagay. Kasi may mga corresponding consequences po yun. Pag atin pong tinag-aralan. And practically speaking, pag tinignan natin sa buhay na ito, sa paligid natin, iba po. Talagang pag hindi nila kilala Lord, napapunta ng ibang lugar, ibang bansa, hindi nila kilala Lord. Sabi nga ng isang pastor naalala ko, yung pagpunta sa ibang lugar, hiwalay kayo ng yung misis o ng mister mo, it's a temporary separation. Pag nakakilala yung lalaki doon o yung babae doon sa lugar na yon, ayun, nagkukumit na ng ganun, adultery. Nakakayapid, nakingangalun niya. Sabihin ng isa, hindi naman alam ng asawa ko yung nandito. Sa isip mo lang kasi hindi mo kilala ang Diyos. Paano pag nakilala mo ang Diyos, si Lord? Kita ka niya kahit anong ginagawa mo. Mga ganung bagay po ba, no? Kung isipin natin. So, in that sense, makikita natin, si Lord is omnipotent, makapangyarihan ng Diyos. Wala tayong may tago. Ano po? Kahit sa isip lang natin, di ba? Okay? Ayun pang ginawa. Yung action, yung sanalita, mga filthy language, yung mga marurumi at mga malalaswang salita. Huwag na po yun. Huwag na po natin gagawin yun. Ako dati, aminado po ako. Pero siyempre, salamat sa Panginoon, nakilala po natin ng Diyos. Nakaiwas na po tayo dun. Minsan, naiisip, pero pinagpe-pray na, Lord, huwag po i-allow po ito sa heart ko. Gusto ko pong mahalin po kayo. Sumunod po sa iyong commands. Kasi mahal ko po kayo. Okay? Si Lord po yung mag-change po ng heart natin. Alright. What else? Alright, ito pa po Matthew pa rin po 25 naman, verse 25. Kabahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, mga mapagkunwari, nililinis nyo ang nasa labas at
ng tasa sa labas at pinggan. Ngunit ang mga yan ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Greediness, self-centered. Yun po yung ayaw na ayaw ko ng Lord, sakiman, pagiging makasarili. Bulag na pariseyo, bulag. Linisin mo muna ang nasa loob. Yung nasa loob, puso, yung ginagawa. Tasa, sa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. So, yung po practically speaking, application, edi syempre, tayo rin ay ganun. Okay, nililinis mo na yung kalooban. Pinapalinis mo na yung kalooban sa Lord. Iniaayos mo na ang puso natin sa harap ng Diyos. Iniiwas na po natin ito sa mali, yung dumi, tinatanggal. Hinihingi po yung grasya ni Lord, yung word. We are clean by His word, sabi nga po, di po ba? Ayun. At yung sabi niya, ngunit magiging malinis din ang labas nito. Pag malinis ang loob, syempre, yung labas, maganda rin. Yung puso, kung ano lumalabas sa puso, kung ano nandun. Kung malinis, sabi malinis ang heart. Kung madumi na labas, sa bibig, sa labi, marumi din. So there's a parallelism. Kung isipin na natin, Okay, again, sa 27. Kabag-kabag kayo mga tapagturo ng kautusan, mga pariseyo, mga pagkunwari. Ang katulad ng mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo sa paningin ng tao, mabubuti. Sa paningin ng tao ay mabubuti, ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kaya naman, sa pagsasabi, siyempre, totoo yung sinasabi ni Lord eh. Sa pagsasabi ng totoo at tapat, siyempre, pagka magagalit. Yung mga pariseyo, nagalit sa kanya. Kasi kinondemn ni Lord, kinriticize, ni-rebuke. Siyempre, mga pariseyo, medyo yung prideful nila, ayaw nilang tanggapin si Lord. Kaya ano po yung ginawa kay Lord? Pinapatay nila si Lord. Pero yun nga lamang, kahabag-habag sila. Kasi si Lord ay buhay. So ano po yung point? Paparusahan ang mga mapagkunwari. Yun po ang sabi po ng 29. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinabi pa nila sa 30, sinasabi pa ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahon aming mga ninuno, hindi kami makikisa sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi niyong yan, inaamin ninyong kayo mga anak ng mga pumaslang sa mga propeta. Sige, tapusin niyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno. Mga ahas, brood of a snake, sabi, lahi ng mga ulupong, hindi kayo makakaiwas. Ayan na, hindi kayo makakaiwas. Ibig sabihin, di makatakas, na maparusahan sa impyerno. Okay, kaya nga, magsusugo ako sa inyo ng mga propeta, mga matatalinong tao, mga tagapagturo, papatayin ninyo ang ilan sa kanila, ang iba'y ipapako sa krus, ang iba'y hahagupitin ninyo sa inyong mga sinagoga at uusigin sa bayan-bayan. Kaya nga paparusahan kayo dahil sa pagkamatay ng lahat ng taong pinatay na walang sala magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na anak ni Barakias. Pinaslang ninyo si Zacarias sa pagitan ng templo at ng dambanang sunugan ng mga handog. Tandaan ninyo, ang parusa sa lahat ng mga pagpatay na iyon ay babagsak sa saling lahing ito. Okay, yun po yung matinding sinabi po ng ating Lord, na hindi makakaiwas. Yun po yung nagtrema sa akin. Hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno. Kaya walang takas. Di ba may verse na ganyan, nabasa natin, walang makakatakas sa Diyos. Kahit tayo magtago, kahit saan, walang takas. Kasi kita tayo eh. Sa judgment, di lalo na po Talagang hindi mo pwedeng sabihin sa Great White Throne of Judgment, halimbawa, unbeliever, tatakbo ako sa harapan ng Diyos. Hindi. Kasi there is a power from God. Nasa ilalim ka na ng kanyang kapangyarihan pagka pinatawag ka niya, He called you sa harapan niya at para hatulan, wala na. Okay. Pag napatunayan guilty, based sa mga lifestyle ng tao na iyon, ayun na, eternal judgment for eternity. Kaya, wow. Praise God, kasi may Diyos po tayo, mahabagin, na kaya po nating patuloy dahil sa awa po niya, sa biyaya po niya, makaiwas po sa mga mali. So, na doon yung biyaya ng pananampalataya.
Okay, it's a gift from God. Are you okay, guys? Alright. Ang pag-ibig ni Jesus. Oh, wow, ito na po, pag-ibig ni Jesus sa Jerusalem. Ito po yung, siyempre, yung statement ni Lord. Talagang 37 sa Matthew. Jerusalem, Jerusalem. Kasi mahal po niya yung tao niya. Ayun yung kanyang bansa, Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak. Ilang beses. Kung paano tinitipon ng isang inahin ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ngunit ayaw niyo. Kaya't ang inyong templo ay iiwan na lubusang pinabayaan. Sinabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras. Sabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Okay. So, yun po yung sobrang niyang pag-ibig. Even yung kanyang buhay, di ba? Binigay po niya. Hindi lang po sa Israel, maging sa ating lahat. Okay. So, yun po yung una na tinatawag natin na visible morality ng mga Pariseyo. How about us? So, tayo na po makasagot po niya, Sa letter B, pangalawa, na ebidensya na maaaring magpatunay, mag-prove o mag-disprove ng pananampalataya ng isang tao. Maliban sa visible morality. Pangalawa po, intellectual knowledge. Okay, intellectual knowledge. Sa Romans chapter 1, verse 21. Okay lang po, mga kapatid. Extend pa tayo mga 10 minutes more. Okay lang po. Romans 1:21. For although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile. Walang saysay. In their thinking, and their foolish hearts were darkened. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Okay? Sa halip naghaka-haka sila ng mga bagay ng walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. For although they knew God, kilala nila ang Diyos. Marami naman nakakilala sa Diyos, di ba? Ay, word. yung kanyang magagawa sa buhay nila. I think, maaaring hindi nila alam, Yun nga, totoo. Kaya yung knowledge is very important. They did not honor Him. Yung mga ito kilala ang Diyos, pero hindi man lang nagpaparangal sa Diyos. Hindi man lang nagpapasalamat sa Diyos. Yung mga ganung mga tao, Tumatanggap na ng blessing araw-araw. Wala lang sa kanila. But there is God behind in their mind. Okay? They did not honor Him as God, bilang Diyos. Okay? Or give thanks to Him. Hindi nagpapasalamat. Ito nga, for they became futile in their thinking. Yung kanilang pag-iisip ay wala nang saysay, pag ganun, Diba yung isip, bigay din ng Lord para gamitin in a useful ways. Pero sabi niya, they became futile in their mind. Kasi hindi sila lumalapit sa Diyos or giving thanks to Him. Although they knew Him, they did not honor God in their thinking. So, and their foolish hearts were darkened. Yun po nangyari. Yung puso nila ay naging madilim. So, pag madilim, madumi. Maitim Di po ba? Darken. Kahit nakilala nila ang Diyos, yun po ang reaction nila. Hindi nila pinarangalan bilang Diyos. So, tingnan po natin ilang pang bagay po ito. They knew God. Kilala po ang Diyos. So, ibig sabihin po noon, man is conscious of God's existence. Ang Diyos ay nandyan. Alam na lang po nila yan, yung power at yung divine nature through general revelation. But they did not honor Him or glorify Him. Na kung saan itong purpose, kung bakit buhay ang tao o niligtas ng Diyos, the purpose is to glorify Him. Para i-honor ang Diyos. Man's chief end is to glorify God. Yun po yung totoo. To glorify God. Sa Psalms o Leviticus 10:3, tingnan po natin. Leviticus 10:3.
Sinabi ni Moses kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh. Dapat akong kilalaning banal. Yun po yun, utos. Si Lord po nagsasalita. Dapat akong kilalaning banal, holy, ng sino mang lumalapit sa akin. Kaya pag lumalapit tayo sa Diyos, di ba si Moses noong time na yun, nagtatanggal siya ng sandals. Okay, pagpakita na siya talagang ino-honor niya ang Diyos bilang holy. Alright? So, ganun po kabanal ang Diyos natin. Kaya pag tayo nalapit sa Kanya through prayers, una sa lahat, tinatanggal po muna natin, hindi yung sandalyas. Hiningi po muna natin na tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Linisin tayo. Diba usually yung sandals is a symbol na sa paa natin, ginagamit para lumakad, yung sandals. Pag lumalakad, natutumihan. Alright? So, ganun din sa buhay natin. Siyempre, naglalakbay lang tayo sa lupa. We are all temporary, pilgrim. May mga instances, sa mga nakikita natin, nagdudumi tayo. Nagagawa, nasasalita. May mga instances po na ganun. Kaya hinihingi yung kanyang grace to forgive us. Symbol of forgiveness to cleanse us. Ito ang kahulugan ng sinabi niya, dapat akong kilalaning banal, holy, ng sino mang lumalapit sa akin at dapat parangalan sa harapan ng mga tao. So, yun po yung command ni Lord kay Moses. Sa atin din po yun. And ngayon, hindi nakaimik si Aaron, yung last. Then sa 1 Chronicle, chapter 16, verse 24 to 29, corresponding, the man's chief end is to glorify God. Ito po yung dahilan. Ito po, sabi, ipahayag sa mga bansa kanyang kaluwalhatian, yung glory ni Lord. Ipahayag, sabihin sa mga tao, gawa niyang makapangyarihan. Command, sabihin sa mga tao, ipahayag, it's a command. Si Yahweh ay dakila at karapat-dapat papurihan. He is great. He is awesome. He is worthy to be praised. Di ba nga po ano? Siya ay higit sa mga Diyos, ito yung mga, hindi yung, ito just Diyos, small letter, D-I-Y-O-S. Siya ay higit sa mga Diyos ng buong sanlibutan. Ang Diyos ng mga bansa ay mga Diyos-Diyosan lamang. Mga Diyos-Diyosan lang, mga Diyos ng mga bansa. Pero sa puso natin, may nakikreate din na Diyos-Diyosan kung isipin natin. Ano po yun? Kung ano yung unang bagay na na-prioritize ng puso natin bago ang Diyos, ay Diyos-Diyosan. Hey, first thing and foremost, sabi, we have to love God with all our hearts, mind, strength, and soul. Love our neighbor, and to love ourselves. Two greatest commandments. So, ang Diyos ng mga bansa ay mga Diyos-Diyosan lamang. Ngunit si Yahweh ang lumikha ng buong sanlibutan. What a God that we have. Di ba? Yung Diyos na meron tayo, siyang gumawa ng lahat. Kanya po lahat. Okay? Ngunit si Yahweh ang lumikha ng buong kalangitan. Kanya ang kaluwalhatian at ang karangalan. Kaya sa Kanya lahat. Kaya, praise God, nakakapag-worship po tayo. Nakakaawit po tayo. Nasasamba po natin ang totoong Diyos, hindi po yung Diyos-Diyosan natin noon. Ako ganun po dati, Diyos-Diyosan. Pero hindi na po ngayon. Kasi, Diyos ng Bible, yun po yung ating tinitingnan at sinasamba na po. The Spirit and in truth. Alright, then, sa Kanyang kaluwalhatian at karangalan, lakas, at kagalakan nasa Kanyang tahanan ng Diyos sa langit. Siyempre, pagdating sa lakas, wala na pong tatalo doon. Kahit lakas ng lahat ng tao na nabuhay mula noon hanggang ngayon. Pag sumasamahan yun, hindi ubra yun sa lakas ng Diyos. Kasi Kanya yung lahat. Kahit yung lakas ni Samson, bigay ni Lord yun, di ba? Okay, great pillar post, tinulak niya. Pero pinakikita po doon that God is powerful. Even Diyos ang kaya tibagin. Okay? Maging Diyos-Diyosan sa puso natin, kaya-kaya niya wasakin. Kasi siya po yung Diyos. Okay? Then, number 28, verse 20. Si Yahweh ay purihin ng lahat ng mga bansa. It's a command. Dapat siyang kilalanin na marangal at dakila. Kilalanin ng lahat, maluwalhati niyang pangalan. Yung pangalan po ng Diyos, maluwalhati. Okay, nag-glorify. Bawat isa'y lumapit. Bawat isa, lahat. Tayo, lahat.
at siya'y handugan. Sambahin si Yahweh sa diwa ng kabanalan. Kaya nga diba, be holy because God is holy. Be perfect because your Father in heaven is perfect. Pero by His grace, we are still sanctifying by the Lord by His grace. Pero again, yun po yung inuutos, sambahin si Yahweh sa diwa ng kanyang kabanalan. Kaya naman, pagka ang isang tao ay nasa kasalanan, hindi basta-basta makakalapit sa Diyos. May kaaway, hindi pwede basta lumapit. May tinatagong sikreto, hindi basta-basta makakalapit as long as, yun nga, nagpakumbaba siya sa Lord. Okay? At pag ginawa niya sinasunder ng kasalanan, lumapit siya sa Diyos, hypocrite. Ganun lang po. Di ba ba? Nakakahiya. Kaya yun, as long as clear yung konsensya natin, talagang by His grace, Lord, yung konsensya ko po, ako po'y patawarin mo. At totoo na mararamdaman po natin sa sarili natin if we are truly forgiven. Yun nga lang, talagang totoong lakaran yung sinabi mo natin, sinasabi natin sa Lord na hindi ko na ito gagawin. Okay? Para tuloy-tuloy din yung kanyang pag-abot sa ating mga kamay, sa ating puso. Yung grasya niya ibibigay sa atin. Yung righteousness ni Lord ipapataw sa atin. Makukumpleto po yun until glorification sa kanyang pagbabalik. Alright? Kaya praise God. Okay. Paanyaya, ito yung invitation sa lahat upang to glorify God. 148 ng awit. Purihin si Yahweh, si Lord. Sa lahat upang purihin Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Diyos ng kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Yung mga nasa itaas, ibig sabihin, mga angels. Kung naman mga nilalang na nandun. Naalala ko yung video dati. Merong, ewan ko, totoo yun. Pero sabi niya, even yung mga flowers doon ay nagsusway, nag-worship kay Lord. Pag narinig nila yung mga saints na nandun, naligtas, na sumasamba sa Diyos, sila rin sumasamba sa Diyos. Okay? Sumusunod sa Diyos. Yung mga creation. Kung isipin natin, yung mga creation ni Lord dito, dito sa mundo. Yung mga creation niya, nabaya niya, earth, umiikot, rotate. Kasi sinabi ni Lord, sumusunod. Parang, yun nga, nag-worship kay Lord. Kasi sumusunod sa Lord eh. Pag sumusunod, ibig sabihin, same time, still, parang nag-worship na rin sa Diyos. Parang, pag sinabi niya, tigil ulan, tigil bagyo, they follow. Even yung nature, nagpa-follow. Walang isip yun, pero nagsumusunod. Paano yung tao may isip, hindi naman sumusunod? Nakita niyo po ba yung point doon, mga kapatid? May isip na yun, pero hindi pa rin makasunod. So that's why, yun nga po, yun po yung utos, to worship. Lahat ng mga anghel, magpurit, magdiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan. Hukbo, ibig sabihin, may batalyon. Napakarami po, marahil, hindi mabibilang ng kamay po natin, syempre. Sa dami ng mga anghel. Kung yung 1/3 ng angel, nung panahon na ibinagsak ni Lord, ni Yahweh, sa lupa, na naging devil, para tuksuin ng mga tao, kahit mga Christians, dinutukso nila. Pero hindi mabibilang, sabi, magpurit, magdiwang, kasama ng hukbo ng karamihan. Marahil yung mga saints, mga saved, at the same time, yung mga angels, they are worshiping God. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Di po ba yung po sabi doon? Sa number 3, 148, ang araw, ito na, ang araw at buwan, siya ay purihin. So may command po ang Lord, siya ay purihin ang araw at buwan. Purihin din siya ng mga bituin. Mataas na langit siya'y purihin. Even yung heaven, nagpupuri sa kanya. Lahat ng creation, yun po, nag-worship. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Siyang may utos na kayo'y likhain. Okay, kaya nalikha sila, gawa ni Lord. For by Him, everything were created. Lahat ng bagay, nilikha ng Diyos. Jesus, through His Son, Jesus. Siya ang may utos na kayo'y likhain sa pamamagitan ng Word. Kaya ang ngalan niya ay dapat purihin. Tayo kabilang sa creation, kaya dapat din tayong mag-worship, magpuri sa Diyos.
Kanyang itinatag, kanilang kinalalagyan. Kanyang itinatag, kanilang kinalalagyan. Hindi magbabago, magpakailan paman. Purihin si Yahweh, ninyo si Yahweh buong sanlibutan. Maging dambuhala nitong karagatan. Dambuhala ng karagatan, ibig sabihin may mga dambuhala doon. Hindi nakaspecify dito at wala nakalagay kung anong dambuhala yun. Marami, may mga creation na mas malalaki pa sa mga whales, mga balyena. Naalala ko sa Book of Job. Nung pinang creation doon ni Lord na talagang napakalaki. Doon po, sana maalala ko. Balikan ko po mga minsan. Ulan na may yelo, kidlat pati ulap, malakas na hangin, sumusunod lahat. Sumusunod na lahat. Okay. So, ganun po katindi yung kapangyarihan ng Diyos. Pag sinabi niya, kailangan masunod. Okay. Kaya yun, sa ating buhay, bilang tayo nakakabasa at nakakapag-aral ng Word of God, yes, hindi po natin kaya sundin lahat yung mga words niya. I mean, aminado ko, marami tayong nami-miss, nani-neglect. Pero again, there is a grace. Grace of time. May panahon pa para talagang tunay natin siyang sundin para bigyan siya ng karangalan. Sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa amin pong napag-aralan mula sa inyong mga salita. Marami po kaming kulang, Lord, at nawa, paalala niyo po sa amin ang pang mga bagay na kailangan po namin magawa. Glorify you to worship you, Lord. In Jesus' name, amen.